Mayong aga at mayong aga at sa mga sandaling ito ay nagluluto ako ng sinaing. Ganito po ako magluto araw-araw. Kahoy po yung ginagamit ko pero yung kalan ay pang-uring. Para makasuot yung mga kahoy doon sa loob ng kalan ng uling ay sinisibak ko siya ng maliliit. Pinuputol ko siya ng maliliit. Parang uling ang dating o kahoy nga lang kapag sanalpak mo doon sa kalan ng uling. So ganito ang nangyayari sa kanya ngayon. So binibidyo ko to dahil gusto ko magkaroon ng memorable na kapag bumalik ako ng Manila ay at least meron akong mga memories na pwede ko mapanood kapag nasa Manila na ako. Napamahal na sa akin ang lugar na to at hindi lang yan, gusto ko rin ipakita sa inyo na ako ang aking tinutuntungan na lupa ay pinatungan ko ng dayami o mga tuyong damo para kapag umuulan na hindi masyadong nababasa ang lupa. Ito ang pinakaupuan ko, yung timba. Ito naman yung upuan ko kapag nagtatabas ako ng mga damo sa aking paligid po. Lalabas tayo ngayon at syempre andito yung aking motor nakaparada, magdamag yan. Yung aking drum na puno ng tubig, yung aking laundry, yung tubig ay nanggagaling sa aking kapitbahay kay Manay Bibian, ano po. At may mga konting tanim ako, merong iba namunga na itong ampalaya kaya hindi na siya masyadong namumunga ngayon. Meron man siyang bunga pero maliit. At dahil nga na anihan ko na siya, ito ang mga bagong sili ko ngayon, mga sili na namumulaklak, namumunga na yata. Ito yung mga okra ko na kung saan madami na ako na ani na bunga ng mga okra. Minsan ko nang pinost ito na halos kasing tangkad ko na yung okra. Ito yung ampalaya na paluginaw o mamamatay na. Pero marami na ako naani dyan. Kulang 10 ampalaya ang naani ko dyan. Tapos ito pa yung mga okra ko na matatangkad. Marami na rin ako naani dyan. Ayan. Okay. So meron akong kamatis kaya lang hindi lang siguro ako marunong mag-alaga ng kamatis. Kaya meron siyang bunga, nag-iisa lang. At hindi siya gaya ng ibang puno ng kamatis na hitik sa bunga. Pero ito matagal na nag-iisang bunga lang pero hindi pa siya namumunga pa ng isa. Meron man ako nakikita pero hindi ko alam kung magbubunga siya ng tuloy-tuloy, no? Kung lalaki siya ng tuloy-tuloy. So ito yung bakuran ko sa likod ng balay ng bahay. Ito yung tanglad na karaniwan ay pumipitas ako para maging gamot sa high blood at sa anumang properties ng tanglad na makakatulong sa kalusugan ko. Ito pa rin ang okra nakatanim dito. Nagpabunga ako ng malaking okra para maging binhi sana kung tuloy-tuloy ako rito sa Masbate. Ayan, no? Ayan. Meron na rin saging, bagong tanim yan. May saging doon, may saging din doon. Yung isang saging doon mukhang mahinang tumubo. Pero itong dalawang saging na to ay medyo mabilis, no? Kasi nagkakaroon na sila ng dahon. Okay. So ito yung buhay ko dito sa Masbate. Ito yung aking tinitirahan. So ayan yung paligid ng balay ko. Ito yung mismong balay, no? Ayan. So kapag nagbiting kami ng mga kapatiran sa Manahaw Church ay malalaman natin kung anong petsa eksakto ako aalis bago mag-July, no? So yan po yung
kwento ng aking simpleng buhay dito sa Masbate at sa aking paligid, sa aking balay ay na-enjoy ko. Simpleng pamumuhay lang na-enjoy ko. At dito rin gumiginhawa ang aking katawan dahil dito ako nagkakaroon ng mga bulong. Bulong sa Bisaya ay bulong, gamot sa Tagalog. Na mga, yun nga, imbis na bumibili ako ng gamot sa aking high blood at gamot sa aking diabetes, ay mga dahon na lamang at tanglad ang aking nilalaga at iniinom. Ang abukado, dahon ng abukado ay yun yung aking nilalaga at aking iniinom. Araw-araw po yan, makikita nyo to. Ayan o. Yan ay naggamit na yan. Mga lumang dahon ng abukado, gamit na yan. Ilang araw ko na iinom yan. Ang maganda lang sa dahon ng abukado pag nilaga mo, hindi siya napapanis ng ilang araw. Pero ang tanglad, at kapag ang tanglad ay sinawsawan mo ng bayabas, aabot lamang siya ng mahigit 24 oras tapos na mapapanis na siya. Pero ang dahon ng abukado, ilang araw, maiinom mo pa siya para sa diabetes mo. O ibig sabihin, napakalaking bagay ang pagtira ko dito sa Masbate, pag-ministry ko dito sa Masbate dahil sa kalusugan na nagiging maginhawa. Hindi na ako umiinom ng mga binibiling gamot sa butika o drugstore gaya ng amlodipine 5 mg at ng gamot din sa cholesterol, hindi na rin ako umiinom. At gamot sa metformin sa diabetes, hindi na rin ako bumibili at umiinom noon. Puro mga herbal na mga dahon na bulong, kung tawagin nila sa Bisaya, ay malaking bagay sa aking katawan, sa aking kalusugan. At hindi na namamanas ang aking mga daliri sa paa, aking binti. Hindi na rin ako nagkakaroon ng parang pagmamanhid sa isang kamay ko dahil nga sa natuklasan nung ako'y nasa Manila ay sa medical examination ko, nakitaan ako ng mataas na cholesterol. Kaya nagiinom din naman ako ng gamot sa cholesterol, kung tawagin nila ay rosuvastatin. So ngayon hindi na dahil nga sa tulong ng mga herbal. Marami dito mga gamot na sinubukan ko na malaking bagay kaginhawaan sa katawan ko at sa aking kalusugan. So yun lamang po ang aking maipapahayag sa inyo, mai-share ng aking karanasan dito sa Masbate. At hindi ko nababanggitin kung anong lugar, anong baryo, anong bayan itong sakop ng Masbate kung saan ako ngayon ay nagmi-ministry at namamaalam na rin. Na mamimiss ko ang ganitong simpleng pamumuhay. Sa Manila, pagbalik ko doon, magmamotor lang ako. Required pa rin akong magtrabaho kasi wala naman akong kamag-anak matitirahan doon para kahit paano ay matustusan yung pangangailangan ko sa mga unang araw habang naghahanap ng trabaho. Pagtungtong ko ng Manila, dapat meron na akong matitirahan na boarding house man lang sa pinakamurang halaga, pansamantala. Tapos nung mag-a-apply agad ako, since sabi ng akin dating kumpanya sa call center, pwede rin ako mag-re-apply. Pag mag-re-apply ako, pag natanggap ako, mabibili ko nga lahat ng bagay na maaari kong bilhin gaya ng ngayon, gaya ng dati. Pero mamimiss ko ang pag-inom ng mga herbal. Hindi ko alam kung mga palengke ng Bagong Silang o kung saan man ako pumunta sa Manila, kung meron mga tindang tingi-tingi na tanglad. Dito pag binili mo ang tanglad sa palengke sa Aroroy, 20 pesos lang yan. 20 pesos lang. Paggagamit mo na yon bilang gamot sa iyong high blood at mga properties dito na makakatulong sa kalusugan mo. Pero sa ngayon, kailangan ko nang bumalik ng Manila. At ang dahilan ko bakit ako babalik Manila at iiwanan ko muna ang Maanhaw Church na aking pioneering local church sa Maanhaw ay dahil medyo
nakikita ko ang kahirapan ng mga kapatiran at naiintindihan ko sila. Hindi na nila kaya na ako ay masuportahan. Lahat kami ay nalulungkot na mawawala ako. Pero sabi ko sa kanila, kung sakaling magkaroon ako ng magandang pagkakataon sa Manila, baka makatulong ako sa local church na aking naging planted na lokal o pioneering church. At sana ipagpalain ako sa aking pagbiyahe, anumang petsa yon. At sana hindi tagulan o hindi malakas ang ulan, walang bagyo. Sana ay tulungan ako ng Panginoon ng proteksyon, ng gabay at ng kanyang pagpapala para sa akin. Mahal ko ang Manahaw Church, pero minsan kailangan maghiwalay, parang si Apostol Pablo yan. Ayaw man niyang umalis sa isang lokal na kanyang itinayo, pero kailangan niyang humayo para sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Sa kaso ko naman, dahil may edad na rin ako, ayaw ko maging pabigat sa Manahaw. Sa pangangailangan ko, nahihirapan din ang Manahaw Church dahil hindi naman mga magsasaka, simple mga tao lang ang mga miyembro ko. Kaya kung ano lang yung meron sila, yun din ako. Meron din ako. Kung wala sila, wala rin ako. At nagtitiisan kami ng ganon. Yun lamang aking masasabi, and may God will bless me, will bless my local church. Kapag iniwan ko na siya, nawa ay makatagpo sila ng pastor na masigit pa sa akin. God bless you all. This is all for now. And again, God bless you all.